na napakayabang. Napakayabang nito, ang galing nitong mambaboy, ang galing nitong manghudas ng mga ng mga pulis, barangay tanod, barangay chairman. Pag-away mag-asawa, ang bilis nito. Kapag kaaway magjowa, ang bilis nito, bibigyan niya pa ng pansogo, reregaluhan niya pa ng pampatigas ng burat. Putang ina, ganito tong senador na to. Oo, para lang sa makialam sa problema ng may problema ng mga magjojowa at ng mga mag-aasawa. Ito na ito yung mahilig makialam, ito yung mahilig mang shortcut sa proseso. Ito yung feeling niya siya ang batas. At tandaan ninyo, itong mamang ito, yung nagbigay ng tip na halagang 300,000 sa isang babae. May asawa to May asawa to, pero nagbibigay ng tip sa isang entertainer. Tapos ang anak nito, lumabag sa batas trapiko, nagsorry. Yung anak nito, ang pinakamalaking flood control budget na nakuha diyan sa Kongreso kahit hindi naman binabaha yung kanyang distrito. At yung anak nito, yung gumastos yung ang laking parang chupon ni Bonjing na iniinom diyan sa ibang bansa sa loob ng 2 araw, 7 milyon ang binitawan ng anak nito. Lingkod bayan yan Lingkod bayan yan. Nagtataka nga ako sabi ko, paano ba naging sobrang yaman nitong mga to? Hindi naman to mga bilyar. Yung mga bilyar sobrang yaman yan, pero nakita mo ba yung mga bilyar na umaasta ng ganyan? Alam mo yung mga tao, ito narinig ko to sa isang wise man alam niyo yung mga tao na ipinakikita nila yung kanilang yaman, yung mga tao na pinagyayabang nila yung mga kanilang yaman, yan yung mga mahihirap na tao na binigyan ng biyaya na hindi nila alam kung paano i-handle yung kanilang kayamanan. Kasi meron mga taong ipinanganak na mayaman. Nandiyan yung mga Henry C. O yung mga anak ni Henry C. Di ba? Yung mga C brothers. Nandiyan yung mga Gokong Wei, yung mga Tangkatchong. Ito yung mga talagang, mga Taipans o mga old rich na mga Pilipino, mga Tan. Yung mga yan, nakita mo ba sila? Nakita mo ba sila na ipinopost nila sa social media nila yung kanilang mga karangyaan sa buhay? Nakikita mo sila na gano'n? Nakikita mo sila na yung mga anak nila, when they travel, nagbablog sila, pinapakita nila, they buy luxury items and so on and so forth. Wala. Bakit? Kasi nga, na sa kanila yun normal na sa kanila yun yung pagiging mayaman So, itong pagbili ko ng mamahalin na bag, that's just normal to me. Hindi ko na kailangan ipagyabang yan because the fact na I am a Villar, the fact that I am a Tan, alam ko na kagad na afford niya yan. Pero kung ikaw, panay ang pakita mo sa social media mo ng mga biyayang natatanggap mo o mga kasarapan sa buhay mo, ibig sabihin, salat ka dun. Noon, salat ka dun, kaya ipinagmamalaki mo ngayon at gusto mong makita ng lahat ng tao na umasenso ka na. So, ibig sabihin, hindi ka talaga mayaman. Itong mga anak nito ni Tulpo, kung kita mo kung magpakita ng yaman, si Tulpo, kita mo kung magdamit, hindi ba? Talagang, talagang meron pa siyang, pinakita pa niya yung mga damit niya sa bahay na lahat puros mga designer. Paano nangyari yun? Hindi naman ang mga Tulfo ba, old rich ba yan? Puros mga broadcaster man lang yan. Puros mga, mga taga-television man lang yan. So ibig sabihin, hindi sila talagang mayaman. Dati silang maliliit na tao lang, biglang nagsiyaman dahil sa, ewan natin kung sa papaanong paraan, pero grabe silang makapagpakita ng makapagyabang ng kanilang mga spending sa buhay. Lalong-lalo na, okay man lang yan kung pribado na tao ka. Pero kung halal ka ng taong bayan, tama ba yan? Di ba, Rapi Tulpo, dapat ikaw mismo ang nagpapatulpo sa anak mo doon sa ginawa niyang kabalbalan dyan sa ibang bansa? Galit na galit pa nga yung kapatid mong may salamin si Ben Tulpo dahil mali daw yung ginagawa ninyo Kasi kayo sa ngayon, ang dahilan nga niya ang baloktot na pag-iisip niyo. Bakit? Pera ko naman yun paano mo masasabi sa taong bayan na pera mo yun? Pinasasahod ka rin ng taong bayan. Ngayon, itong kupal na ito, siya nagbukas ng yung hearing tungkol sa smuggling ng sibuyas. Ano na nangyari? Siya naglabas doon sa pangalan ng Michael Ma. Ano na nangyari? Naipatawag ba niya? Hindi. Takot yung PCSO, yung hearing sa PCSO, hindi ba sa loto, yung linggo-linggo may nananalo. Hindi ba siya rin nagbida-bida ron? Magbida-bida siya ron, nagsisisigaw-sigaw siya ron, tapos ano na nangyari doon? Wala rin, di ba? Kasi nga, malalaking tao yung involved at hindi natin alam kung nakatanggap na ito ng sandamukal. Kasi bilang isang dati lang na news anchor, biglang naging ganito kayo kayaman. Paano nangyari yun? Naging bilyonaryo kayo? Paano nangyari yun? Madami namang mga naging katulad ninyo na naging personality sa television pero hindi naman naging super duper bilyonaryo katulad ninyo. Anong pinaggagawa nyo? Saan galing yan? Tatanong lang pero panoorin natin itong kanyang interview. Sama-sama kasi ng loob niya
O masama yung loob niya, bakit? Pakinggan natin. Ang pagsuko ni Senator Jingo Estrada at ang pagkawala ng majority block sa sesyon ngayon. Kausap po natin si Senator Raffy Tulfo. Kasama niya si Mon Galvez live mula sa Senado. Mon at Senator Raffy. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado. Ayan na makikita ninyo, sinong ini-interview ng mainstream media, puros minority. Kaya papalaga natin yan. Dito sa Senado, pero hindi dumating o no-show yung majority senators, kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na nga naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatak natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam. Hindi nyo alam kasi tanga kayo. Kabubuhan mo naman, ang tanda-tanda mo nan, tanga-tanga mo pa. Nakita mo naman siguro nung umaga pa nagkaroon na ng komosyon dyan. Nagkaroon na ng komosyon, di ba? Aga-aga pa. Nakita mo na tinatry arestuhin yung isang senador na kasama nyo. Hindi nyo man kasama sa inyong grupo na minority, pero kasamahan nyo na senador. Mano ba naman yung bilang isang bahay, ipinakita nyo yun na solid kayo. Pero ipinakita nyo na divided talaga kayo eh. Tapos ngayon nagagalit kayo. Nagagalit kayo kasi pinag-antay kayo ng matagal dyan. Kayo nga nag-walkout kayo eh. Sa isang caucus na legal, nag-walkout kayo dahil nga sa pag-walkout ninyo, walang nangyari dun sa caucus na yun. Nagsayang ng pera ng taong bayan. Tapos, kayo ngayon, hindi kayo, may rason eh. Meron talagang rason kung bakit hindi natuloy yung hearing ngayon. Paano matutuloy yung hearing kung merong kinakaharap yung mismong tahanan ninyo na problema? Ano yung magpa-party pa tayo? Nakita na natin yung bahay natin sinusunog. Magpa-party pa tayo? Di ba? Siyempre, uunahin natin yung mga kasama natin dito sa loob. Uunahin natin i-secure yung mga kasama natin sa loob. Walang hiya na. Nagre-reklamo siya na nag-antay sila ng 2 oras. Putang ina, hindi kayo nagreklamo. Noong nag-walk out kayo sa gitna ng debate dahil mga iyaking kayo. 2 oras kayo nag-antay, tanga kayo. Sa 30 minutes na nag-aantay kayo, di sana tinawag-tawagan nyo na yung mga miyembro ng majority, Senate President. Sana tinawagan nyo na. Ang bobo nyo naman. Putang ina, naging senador kayo tapos ganyan kayo katanga. Wala kayong cellphone, wala kayong mga staff na pwedeng pumunta sa opisina noong Senate President para kausapin yung staff ng Senate President na matutuloy pa ba yung session? Kasi kung hindi na matutuloy, alis na kami. Ginawa niyo yan. Nagstay kayo doon ng 2 oras para magdrama kayo. Kasi sakto talaga. Nakita mo nandoon sila Lisa Masa, sila Parans Castro, yung nanay ni Claire Castro nandun eh. Na parang may mga suot-suot pa silang mga salita na ganyan eh. So alam mo talaga na pinlano nila ito at alam nila na mangyayari yan ngayong araw na ito. Kasi kita mo, habang nagkakagulo, habang ganyan na naman, meron na namang mga arestuhan, nasan sila? Nandun sila, nakapetiks lang. Nakabarong lang. Mano ba naman kung talagang concern kayo sa bahay ninyo, concern kayo sa Senado at talagang gusto nyo mabalik ang dignidad ng Senado, tumayo kayo para sa Senado. Kaya iba ang politika nung kabila, samahan ninyo. Binababo yung bahay ninyo eh. Sinisira yung bahay ninyo eh. Tapos sitting pretty kayo, tapos sisisihin nyo yung mga nagtatanggol sa bahay ninyo. Gago pala talaga tong mga Tulfo na to. Putang ina ng mga ito eh. Hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever. And then babalik din sila come 5 o'clock. Kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting as you can see. Siyempre, talagang di sila magsisibalikan. Sinamahan nila si Jinggoy. Siyempre, ang dami pang mga gagawin. Kailangan talagang magpakita ng solidarity. Ganyan ang magkakaibigan, ganyan ang magkakapamilya. Sa kahit na sa hirap at ginhawa, magkakasama. Kayo, alam nyo na mangyayari ito. Alam nyo na gagawin ito ng majority at alam nyo na sasama ang majority sa kanilang miyembro. So you took the advantage. You took that as an opportunity para makapag na naman kayo na naman na magaling. Ano kayo naging magaling? Nag-walk out nga kayo nung nakaraan. So kung halimbawa hindi natuloy ito, meron naman dahilan. Siguro naman hindi ka naman bobo, hindi ka naman grade 1 mag-isip. Hindi ka naman siguro mangmang para maisip mo, palagay ko, 30 minutes na tayo dito, wala pa sila. Palagay ko walang mangyayaring session ngayon. May GC naman kayo. Di ba sana nagtanong kayo sa GC, nandito kami sa plenary, nandito minority. Pupunta ba kayo? Kasi kung hindi kayo pupunta, 10 minutes na nag-antay kayo, dapat nag-message na kayo. Kung hindi kayo pupunta dito, siguro, maganda siguro, alis na kami. Gusto nyo kasi kasuhin pa kayo? Gusto nyo i-baby kayo? Pulbuhan pa kayo? Hindi kayo you cannot read between the lines, ganun ba yun? So kailangan pa, habang pinagtatanggol ng majority senators, etong isang kasamahan nila na inaabuso, gusto nyo, anuhin pa kayo? Wait lang, iwanan namin si Jinggoy, tapos puntahan namin kayo. Tanga na, sobrang special nyo naman.
Utang ina, mga hari at saka mga reyna ba naman kayo? Para asikasuhin pa kayo. Alam nyo naman na may nangyayaring ganun sa grupo nila eh. O ano ba naman gagawin ninyo? Makisimpatya. Hindi dumadagdag pa kayo. Eh akala namin babalik sila, hindi sila bumalik. Tanga kayo. Bobo kayo kung ganun. Paano pa kayo naging senador? Wala kayong mga utak. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes na nagantay kayo dyan. Siguro naman alam nyo na ay baka ano kasi dahil may nangyari kanina, baka hindi sila pupunta. Text nga natin. I-message nga natin. Tawagan nga natin. Yung staff, o ikaw nga, tumawag ka nga sa kaibigan mong staff ni Cayetano. Ano bang balita? Kasi hindi tayo pwede magstay dito ng matagal. Sayang oras natin. Para at least man lang alam namin. Hindi kayo nagtanong, nag-antay lang kayo na nag-antay hanggang alas 7. Sana hindi na kayo umuwi. Sana inantay nyo na hanggang ngayong umaga. Total, mga tanga naman kayo. Di sana nagpakabobo na kayo lalo. Inantay nyo hanggang ngayong umaga. Para talagang sulit na sulit. Pero hindi. Ang ginawa nyo, alas 7, nagsiuwi kayo. Bakit? Kasi may mga lakad kayo, may mga dinner arrangements kayo, kakain pa kayo ng masasarap. O kasi kung talagang gusto nyong mag-antay, pukin ang ina ninyo, nagantay na kayo hanggang 7:30, di sana nagantay na kayo hanggang alas 6 ng maga. Hindi nyo pa sinulit yung katangahan nyo. Miski ako, sasabihin ko putang ina naman, hindi ba kayo mga kung ako si Alan Peter Cayetano, sabihin ko, nagantay kayo talaga, bobo kayo. Nakita nyo na nga na nagsialis kami, nakita nyo na nga na hindi naman planado yung nangyari ngayon. So, dapat in-expect na natin yung worst. Talagang makakancel yung ating session dahil putang ina, inuubos kami. O hindi ba kayo nag-walkout din kayo noong kulang kayo sa numero? Ayaw nyo magbotohan kaya nag-walkout kayo? You took advantage of that. Bawal nga yun, pero putang ina, ginawa nyo eh. Kami, hindi naman bawal yung ginawa namin dahil sa circumstances, dahil sa sitwasyon, hinuhuli yung isang kasamaan namin, isang senador, dito sa loob, bawal na bawal yun. Binababo yung bahay natin. So, syempre, we are attending to that. Gusto nyo, ipaghain pa namin kayo? Gusto nyo ipagsaing pa namin kayo? Miski akong Senate President, sasabihin ko, ang tatangan nyo ba? Puta mga senador kayo, tatandaan nyo na, hindi nyo pa alam yan. Wala kayong kailangan pa talaga namin na itong aming inaasikaso ngayon, meron kaming inaasikasong matindi rito, nakikipagbakbakan kami rito. Gusto nyo pa talaga na asikasuhin namin kayo? Putang ina niyan. Almost 2 hours na kami nagantay and then all of a sudden, nagpadala ng message si Alan. Anong olo pa sa din? Tangina, akala ko ba gusto nyo maabisuhan kayo, tapos nung inabisuhan kayo, sasabihin mo, olo pa sa din. Tangina, sa sobrang busy nila sa pagtatanggol sa kasamahan ninyo at pagtatanggol sa Senado, sa dignidad ng Senado, kayo nandiyan dyan, putang ina nyo. Wala naman session, kinumpleto nyo yung mga sarili nyo. Tapos mga nakatanghod kayo dyan, pa-interview sa media dito, pa-interview sa media dyan, habang nagkakagulo at itong majority senator, pinagtatanggol yung bahay ninyo kayo. Kumbaga parang habang nasusunog yung bahay, pucha, habang busy yung ibang mga kapamilya na maglabas ng mga gamit, magsalba ng mga gamit, itong mga putang ina nagsosoft drink sa tindahan. Tapos sila ang ape, sila ang biktima. Taragis naman talaga. Anong klaseng anong klaseng mga utak meron tong mga demonyo na to? Kay Tito Sen at mahaba so paiksihin ko lang, parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya. Dapat lang. Dapat makiisa kayo. Unang-una sa lahat, isa kayong bahay. Magkakagalit man kayo, when someone is attacking your home, kailangan isa kayo. So they're really asking, kasi kung mas marami kayo that will stand your ground para sabihin sa gobyerno na ito na wait, we are co-equal branch. Hindi kami under ng executive. Bakit ginaganito kami? Dapat kasama kayo sa nandoon. Kasi nga isang bahay kayo, unless gusto nyo talaga na masira yung bahay ninyo para kayo ang bida. 'Di ba? Unless ganun ang gusto nyo mangyari. Pinaikli daw niya yung mensahe ni Alan Peter Cayetano. Kalinaw-linaw naman yung mensahe ni Alan Peter Cayetano na regardless kung ano po ang ating posisyon, minority man tayo or majority, sana po samahan nyo kami sa pagtatanggol sa ating tahanan dahil hindi po tayo dapat ginaganito. Sana po samahan nyo kami. Hindi naman nila sinabi na samahan nyo kami para lumabag sa batas. Hindi naman nila sinabi na samahan nyo kami para labanan ng gobyerno. Ang sinabi lang naman nila bilang isang bahay, bilang magkakasama, sana naman ay samahan nyo kami sa ganitong panahon. Kasi nga, ang pag-aabuso ng may kapangyarihan
at pambababoy ng may kapangyarihan sa Senado, hindi lang ito sa akin, sa ating lahat. So I am expecting and I am hoping that you are one with me in protecting the Senate's dignity. Hindi kayo sumama. You chose to stay there, magmukhang kawawa, magpaawa, pinag-antay kayo ng 2 oras. Pinag-antay lang kayo ng 2 oras, umiiyak ka si Jinggoy nga, makukulong. Hindi natin alam kung hanggang kailan Tapos, nawalan lang ng internet. Nawalan lang ng aircon. Malaman-laman natin dun sa session hall, may aircon. Sa CR lang naman pala nawalan ng aircon. Nagre-reklamo tong ulol na ito. Utang na, dati lang naman, nagbibintelador ka lang naman. Ngayon, gusto mo na naka-aircon ka pa. Dapat nga sa inyo, patayan pati ng ilaw Okay nang ina ninyo, wala namang session. Nandiyan kayo sa session hall di sana pumunta muna kayo dun sa mga kwarto ninyo, mga opisina ninyo na may aircon. Sinabihan nyo sana yung mga staff ninyo na pag bumalik yung mga majority senator, sabihan nyo kami para bababa na lang kami. Hindi Puta, nag-inarte kayo doon, nagpunta kayo ron, nakatanghod kayo, nag-aantay kayo sa wala. Alam nyo naman na wala Hindi ba bakit hindi kayo nag-isip? Akyat muna ako doon sa opisina kasi marami rin akong inaasikaso kaysa mamatay yung oras ko dito. I will just leave my staff here and then I'll have my staff call me kapag nandito na sila. Bobo ba kayo? Utangin na ninyo, wala kayong mga utak, hindi nyo kayang gawin yan. Talagang sinadya nyo yung pangyayari na yan. Hindi nyo ba alam na mangyayari ngayon? Alam ni Erwin Tulfo, nung nakaraan linggo, sinasabi niya na yan. Dahil ba may maaresto sa inyo? Dahil ba may makukulong sa inyo? So may alam na siya na may mangyayari over the weekend. May alam na siya na may makukulong. So alam nyo na mangyayari ito. At para makapag-propaganda kayo, pumunta kayo dyan ng sabay-sabay kahit wala naman talagang dapat na session dahil nga may nangyaring gulo. Na pwede naman kayong kumontak sa kanila, paano babalik pa ba kayo kasi may session tayo ngayon, matutuloy pa ba yung session natin? Ba't hindi kayo nagtanong? Kasi kung nagtanong lang kayo, nabasa nila, di sana sinabi nila, naku, mukhang malabo na yung session natin ngayon mga boss kasi ito, nandito pa rin kami ngayon sa presinto, sinasamahan namin si Senator Jinggoy, let's just do it tomorrow. Di ba kung ginawa niyo yung ano na yan, yung mga paraan na yan, di sana hindi kayo nag-antay. Pero talagang ginawa niyo yan para magmukha kayong kawawa, magmukha silang Sila na nga yung apektado, sila na nga inaabuso, kayo pa yung kawawa Okay nang ina ninyo. Ibo-boycott na rin yung Senado parang to show independence. Wala naman sinabi doon na boycott Putang ina nito ni Rapi Tulfo, napaka-fake news nito.